Gandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 28 hanggang 34 ng Isaiah chapter 10. Tatapusin na lang muna natin to. Siguro babasahin ko na lang muna siya. Yun. Magbabasa lang muna siguro ko. At wala mo ng explanation. Pero kung meron akong mauunawaan or tumatak sa aking isipan na makakapulutan natin ng aral or aral na aking natutunan dito sa mga verses mula verse 28 hanggang 34, explain ko sa inyo. At yan, umpisa na natin. At nakarating na sa Eyat, lumampas na siya sa Migron at iniwan sa Mikmas ang kanyang daladalhan. Nakatawid na sila sa tawiran at sa Geba. Magpapalipas ng gabi, nanginginig ang mga taga-Rama at tumakas na ang mga taga-Gibeah na kababayan ni Saul. Sumigaw kayo ng malakas mga taga-Galim. Makinig kayo mga taga-Laisa. Sumagot kayo taga-Anatot. Tumakas na ang mga Madmena, nagsialisan na ang mga taga-Jimbim para sa kanilang kaligtasan. Sa araw na ito, darating sa Nob ang kaaway. Binigay na niya ang hudyat na sasalakayin ang bundok ng Zion, ang burol ng Israel. Ang burol ng Jerusalem, Ulitin ko lang, binigay na niya ang hudyat na sasalakayin ang bundok ng Zion, ang burol ng Jerusalem. Masdan ninyo si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon sa pamagitan ng nakakapangilabot na lakas. Ibubuwal niya ang mataas na puno. Ibabagsak niya ang mga palalo. Ibubuwal niya ang mga punong kahoy sa kagubatan. Sa pamamagitan ng palakol, babagsak na ang Lebanon. Ang Lebanon at ang matatayog nitong puno. At yun, hanggang dito na lamang. At kung meron man akong naunawaan dito na aking may explain or may ipapaliwanag ay itong verse 33. Sabi dito sa huling verses, sabi diyan, ibubuwal niya ang pinakamatataas na puno. Ang pagkakaunawa ko at pagkakaintindi dito, ibubuwal niya ang mga nagmamataas. Nag-iisip na ng bagay na tawag doon. Yung mataas yung pride nila, yung nagmamataas sa ibang tao. Yun po yung aking pagkakaunawa dito. At yung ibabagsak niya ang mga palalo. So, yun. Yung mga palalo,
yung mga nagmamataas, yung mga taong alam niyo yung nambubuli, ganun. Sana po ay naunahan niyo po yung aking explanation patungkol po dito. Yung mga tao na nagtitiwala lang sa kanyang sariling kakayahan at hindi kinikilala yung ating Panginoon na patuloy na nagpo-provide ng kanilang pangangailangan. Yun po yung pagkakaunawa ko po dito. Ibabagsak niya ang mga taong palalo at yung mga taong makasarili. At nawa, hindi po tayo ganito. Yung nagtitiwala lang tayo sa ating sariling kakayahan, sa ating magagawa. Nawa ay patuloy po tayong magtiwala, manampalataya, at magsumikap na abutin yung kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. And yun po, sana po ay naunawaan niyo po yung aking sinasabi at yung pong explanation ko po patungkol po dito. Patuloy po tayong magpakalago sa Panginoon at patuloy po nating sundin yung kalooban niya para sa atin, sapagkat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Ang mga tao na sumusunod at nagtitiwala sa Panginoon ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Hindi man sa material, pero sa physical na kalakasan, sa alam niyo yun, sa kalusugan. At sana po ay naunawaan niyo po yung aking explanation patungkol po dito sa verse 33. Hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion. Bukas po ng gabi. Dito na po tayo sa chapter 11. Bukas po ng gabi. God bless po. See you tonight devotion. Bye-bye po. God bless po ulit.